Noong college ako, nagrenta ako ng maliit na apartment malapit sa universidad. Hindi ito bago. Sa katunayan, mukhang ilang dekada na rin itong nakatayo. Luma ang pintura sa dingding, medyo maingay ang mga kahoy na sahig at mahina ang ilaw sa hallway. Pero para sa akin, okay lang yon. Ang mahalaga, mura ang renta at malapit sa school. Ang apartment ko ay nasa ikatlong palapag ng building. Sa hallway, 4 lang kaming unit. Pero bihira kong makita ang mga kapitbahay ko. Madalas tahimik ang lugar, lalo na kapag gabi. Sa unang linggo ko ron, wala naman akong napansing kakaiba. Tahimik lang ang mga gabi. Minsan nga, parang sobrang tahimik. Parang walang ibang tao sa buong building. Isang gabi, nag-aaral ako hanggang madaling araw dahil may exam kinabukasan. Nakaupo ako sa maliit kong mesa, may hawak na kape habang binabasa ang mga notes ko. Pagtingin ko sa oras, halos 2:00 ng madaling araw na. Pagod na ako noon kaya nagpasya akong matulog na. Pinatay ko ang ilaw sa sala at pumasok sa kwarto. Pagkahiga ko sa kama, mabilis akong nakatulog. Hindi ko alam kung gaano katagal akong natutulog nang bigla akong nagising. May narinig akong tunog. Mahina lang. May kumakatok sa pinto. Sa una, akala ko na nanaginip lang ako, kaya hindi ako gumalaw. Pero narinig ko ulit. Mas malinaw na ngayon. Napaupo ako sa kama at tumingin sa phone ko. 3:07 ng madaling araw. Napakunot ang noo ko. Sino naman ang kakatok sa ganitong oras? Wala naman akong inaasahang bisita. At halos wala rin akong kilala sa building. Dahan-dahan akong bumangon at lumabas ng kwarto. Tahimik ang buong apartment. Lumapit ako sa pinto at sumilip sa peephole. Wala akong nakita. Tahimik ang hallway. Mahina lang ang ilaw sa kisame. Walang tao. Napaisip ako kung baka may ibang unit na kinatok at nagkamali lang ako ng narinig. Kaya bumalik ako sa kama. Sinubukan kong matulog ulit. Pero ilang minuto lang ang lumipas. Mas malakas na ngayon ang katok. Napadilat ako agad. Ramdam ko ang kaba sa dibdib ko. Bumangon ulit ako at naglakad papunta sa pinto. Sa pagkakataong ito, mas dahan-dahan akong sumilip sa peephole. Tahimik pa rin ang hallway. Pero may napansin ako. May anino sa sahig sa harap ng pinto ko. Parang may taong nakatayo sa labas. Pero ang kakaiba, wala akong nakikitang katawan. Anino lang. Parang may nakatayo doon pero hindi ko makita kung sino. Hindi ko na binuksan ang pinto. Umatras ako ng ilang hakbang. Tahimik ulit ang paligid. Akala ko tapos na. Pero pagkatapos ng ilang segundo, may narinig akong pagkamot sa pinto. Parang may kuko na kumakaskas sa kahoy. Unti-unting lumakas ang kaba ko. Hindi ako gumalaw. Nakatayo lang ako sa gitna ng sala. Pagkatapos, may narinig akong boses. Mahina. Parang bulong. Buksan mo. Nanlamig ang buong katawan ko. Hindi ko kilala ang boses. Hindi ko rin masabi kung lalaki ba o babae. Buksan mo ang pinto. Mas malinaw na ngayon ang boses. Alam kong gising ka. Parang may nakikinig sa bawat galaw ko sa loob ng apartment.
Hindi na ako lumapit sa pinto. Hindi ko rin sinilip ulit ang peephole. Tahimik akong umatras papunta sa kwarto ko. Pero bago ako tuluyang pumasok, may narinig akong isang malakas na katok. Napatalon ako sa gulat. Pagkatapos, tahimik ulit. Wala nang tunog. Wala nang katok. Buong gabi akong hindi nakatulog. Nakaupo lang ako sa kama, hawak ang phone ko, hinihintay na sumikat ang araw. Kinabukasan, bumaba ako para kausapin ang landlord ng building. Matansad na siyang lalaki na matakin ng nag-aalaga sa apartment. Tinanong ko siya kung may nangyari ba sa unit ko dati. Tahimik siya sandali. Parang nagdadalawang isip kung sasabihin ba niya. Pagkatapos sinabi niya, dati may nakatira dyan na lalaki. Mag-isa lang siya sa unit. Tahimik din siya tulad mo. Tinanong ko kung anong nangyari sa kanya. Huminga siya ng malalim bago sumagot. Isang gabi, may mga kapitbahay na nakarinig na lang malakas na katok sa pinto niya. Pero hindi siya nagbukas. Tapos kinabukasan, natagpuan siyang patay sa loob ng unit. Nanlamig ang pakiramdam ko. Tinanong ko kung anong oras yon nangyari. Dahan-dahan siyang sumagot. Bandang 3:00 ng labaling araw. Hindi na ako nagtanong pa. Pero mula noon, tuwing madaling araw, minsan naririnig ko pa rin ang tunog. Sa eksaktong oras na tok mangyari at kahit anong sanang pinto, dahil pakiramdam ko kung bubuksan ko yon, may papasok.